Okay, muli nandito po tayo upang mag-aral ng salita ng Panginoon. Pero bago po ang lahat, patuloy po nating patuloy po natin ipanalangin ng ating bansa. We are still nasa balag po ng alanganin. At hindi po natin alam kung ano talaga ang sitwasyon, kalagayan ng ating gobyerno sa kasalukuyan. Marami po mga haka-haka, marami po mga nagdududa na sa mga nangyayari talaga. At even some military officials po ay talagang meron na pong mga kanya-kanyang mga intelligence na kumikilos upang alamin kung ano talagang totoong nangyayari sa ating bansa. So, meron naman pong counterpart ang gobyerno, but still, hindi natin alam kung ano po ang nasa isipan ng mga ito. Pero, we know, ang Diyos po ang may hawak ng ating bansa. Siya po ang kumikilos sa ating bansa. Yes, Lord. Siya po ang nagpapahintulot ng lahat ng ito. Panalangin po natin ang ating bansa, lalo na po sa mga panahon ngayon na sobrang init. Noon pong nakaraan ay di po ako nagpaparapesay. Inaalalize po natin yung sitwasyon ng mundo, kanyang kalagayan sa ating bansa ngayon ay itong Mayo na ito ay talagang forecast na talagang sobrang init at marami po ang maapektuhan, lalo na po yung mga senior citizen sa heat wave na sinasabi nila. So maging maingat po tayo, lalo na sa mga seniors. At ang isa po sa inaalala ko, at yun po ang ating patuloy na panalangin para sa ating bansa. Ito pong darating na tag-ulan. Ang lahat po ng mga project patungkol sa flood control ay itinigil. Yung pong mga nag-existing lang po ang binigyan ng allowance ng funds para ituloy yung iba. But most of them ay natigil. Ito po yung senaryo na inaalala ko. Sobrang init ngayon. Sigurado, sabi ko nga, katulad nung nakaraang taon, malakas ang mga ulan na darating sa atin. Nung nakaraang taon, ganun nga po ang nangyari. Ang daming napahamak ng mga tao, mga lumubog ng mga komunidad. At hindi po nila akalain na ganun ang mangyayari sa kanilang mga lugar. So parang sana wag na po maulit yun. Kaso nga po tinigil lahat ng mga proyekto patungkol sa pagpigil sa mga sobrang tubig na ito na dadaloy sa bawat mga lugar. So let's pray for our nation. At ang problema po talaga yung pong nangyayari ngayon sa ating gobyerno. So patuloy po tayong manalangin. Huwag po ninyong sabihin na hindi kayo apektado. Apektado po tayong lahat. Kahit kami po, simpleng trabaho namin sa pagpipinta, apektado po. Maraming mga pintor ang dumadaing sapagkat yung pong mga collectors, mga buyers, mga art enthusiasts ay marami po sa kanila ang tumigil sa pagbili muna. So lahat, maapektuhan po niya. Kung yung sabihin na hindi kayo maapektuhan po tayo lahat. Lalo na po sa nangyayari ngayon sa Middle East. Maapektado po tayo lahat. So ipanalangin po natin na bigyan tayo ng Panginoon ng lakas ng loob upang ito ay ating maharap sa hinaharap. Ito po yung tema ng ating pag-aaral ngayon. So, let's all pray for all of this. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Alam namin, ikaw ay nakaupo pa rin sa iyong trono. Minamasdan mo ang sangnilikha, ang sangkatauhan. Ikaw ang nagpapakilos ng lahat ng ito ayon
sa sulat po ni Moses sa Deuteronomio na hindi lingid sa iyo ang lahat ng nangyayari. Hindi lingid sa iyo mga mata ang lahat ng mga ginagawa ng tao. At ikaw, Panginoon, ay nakamasid sa tao, sa sangkatauhan, kung ano ang kanyang ginagawa. Yes. Masama man o mabuti. Kaya po kakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat, maging ang aming sariling mga buhay, ay aming ipinagkakatiwala sa iyo. Maging yung kinabukasan na sinasabi ng marami na pinaghahandaan ng kinabukasan, subalit hindi nila alam kung ano yung kinabukasan. Maaring ito ay buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos o kapahamakang walang hanggan doon sa naglalagab na apoy ng kaparusahan. So nasa tao, Panginoon, ang pagpili. Nasa tao, Panginoon, ang pagdesisyon kung saan siya, Panginoon, pupunta. Subalit nakakalungkot, maraming mga tao pa rin, Panginoon. Even some, sa mga nababasa namin, napapanood namin, na nagsasabi pa sila, Ama, na we are all going to hell and we are proud of it. Ang sabog po ng mga grupo na ito. Sabi ko, Lord, hindi po nila alam ang kanilang pinagsasabi. Patawarin po ninyo sila at iligtas, Panginoon, sa apoy ng impyerno na ito na kanilang sinasabing proud pa sila na makarating doon. They don't even know, God, what kind of this. Hindi sila nagbabasa ng Biblia. Kung nagbasa man sila, they mock the Bible, the Word of God, yung mga salita. Kaya po, Panginoon, ang tanging magagawa na lamang namin ay manalangin, especially sa aming pamilya. Yes. Para sa aming mga pamilya, sa aming mga anak, sa aming mga apo, sa aming mga manugang, para sa aming mga extended family, Lord. Kahit man lamang sa mga taong ito, Panginoon, na malapit sa amin, ay mailigtas. At makasama namin sila doon sa iyong kaharian na iyong pinangako sa amin. Kaya po, Ama, salamat po sa iyong gagawin. Patuloy na dinadalangin namin ng iyong Banal na Espiritu. Siya patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan, Ama. Hayaan mo siya, Panginoon, ang magturo sa amin, gumabay sa amin pag-aaral nito. At alam namin na hindi babalik sa iyo ang mga salita mo na hindi naganap ng Banal na Espiritu at ng iyong mga salita ang ninanais mo, Panginoon, sa bawat mga anak mo. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Pagpalain mo po ang lahat ng bahagi ng aming gawain. Maging ang mga tao na nakikinig ngayon, makikinig pa rin sa mga panahon pang dumarating mga araw. Ikaw ang magpala sa kanila. Hayaan mo yung pag-ibig na siya patuloy na dumaloy sa kanila, sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga sambahayan. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig sa lahat ng ito. Sa iyo po namin binibigyan lahat ng karangalan at kapulihan sa pangalan ng aming Kristo. Amen. So, tayo po ay dadako na sa ating pinaka-main text. Ano po? Ito ay parang inuulit po natin ito doon sa mga nakaraan nating pag-aaral. Meron po kasing, ano pong tawag doon? Mga estratehiya. Ganon siguro, maaari natin sabihin, ganon. Mga kaparaanan upang patuloy na, ano ba yun, yung sumasagi sa isip ng mga tao ang mang-aral. Ito po ay isa sa ginagawa nila noon sa ACE noon na nag-aaral ang aming mga anak sa Accelerated Christian Education. Ang isa sa mga taktika nila ay ang paulit-ulit na pag-memorize po ng mga verses. Paulit-ulit po na binabalik-balikan yung mga pinag-aralan nila. Kung mga 5 lang beses na binabalikan yung mga aral ay kanilang binabalikan. Hindi po yun paulit-ulit. Ang tawag po ata doon sa English, kung hindi ako nagkakamali, ay glitching. Na
kailangan mong binabalik-balikan ang isang bagay upang ito ay matanim sa iyong kaisipan. Pero sabi nga po, para hindi mo makalimutan yung binasa mo, bawa sa ehersisyo o kung anumang bagay na patungkol sa iyong katawan, para daw hindi mo ito makalimutan, isagawa mo. Yun, isagawa mo. Para yun ay andun na, hindi lamang alam mo na binasa mo, kundi isinasagawa mo. So malayo daw talagang makalimutan mo yun. So sa ating pag-aaral na ito, parang ganun po yung ating gagawin. Ano? Sana hindi lamang po natin ito pinakikinggan, ito'y ating isinasagawa sa araw-araw. Ano? Okay, Mateo 24:32, ito po ay isang pananalita ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad. Hindi lamang po mga apostol, mga alagad, mga disipulo. At kanya itong ipinagtagubilin sa kanila. At ito rin ang ating pinag-aaralan na mabuti. Ang sabi niya, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag nananariwa at nagdadahon ang mga sanga, alam ninyong malapit na ang tagaraw. Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Magsisimula na. Yun po, magsisimula na. Tandaan ninyo, tutuloy ko po, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. So, marami pong nagtataka, paano na, hanggang ngayon ba? Ganun yung sitwasyon. Hindi po. Lalo na po yung pagkawasak po ng Jerusalem, ng banal na templo. Ito yung nangyari nga po noong 70 AD. So, nakita ng maraming mga Hudyo kung paano ang sinabi ng ating Panginoon Kristo na ang templo at ang buong Jerusalem ay wawasakin. At yun po yung nangyari sa kanilang kapanahunan. So, bago sila nangamatay, nakita nila ang pagkawasak ng Jerusalem ng mga taong yun. Na marahil ay ang iba ay mga mananampalataya, yung iba ay hindi. Kaya po doon sa verse 35, ito po yung ating pinaka-last verse mamaya, mawawala ang langit at ang lupa. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Doon po sa Ingles, minsan doon natin siya manaunawaan mabuti. Ang sabi dito, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. So, yun po ang isa sa mga sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Ngayon, ano po ba yung tinutukoy niya na unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos kapag nananariwa at nagdadahon ng mga sanga nito, alam ninyong malapit na ang tagaraw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya, magsisimula na. So, para maunawaan po nating mabuti ito, na sinabi ng ating Panginoon Kristo, kailangan po nating basahin ng Mateo 24 mula talatang 1 hanggang sa pagdating po nitong talatang ito ng 32. Ng 24, Mateo. Kasi kung hindi po natin babasahin yung 24 verse 1 hanggang doon sa makarating po kayo sa 32 hanggang sa 35, hindi po natin mauunawaan yun. Kasi po, kapag nakita na ninyong lahat nito, malalamin yung malapit na ang panahon ng pagparito niya. Yung pong lahat ng nasulat dito sa 24, mula talatang 1 hanggang 31, bago banggitin ng Panginoon yung 32, lahat ng sinabi niya mula sa talatang 1 hanggang 31
ay magaganap lahat. Ano po? So mamaya po kukuha po tayo ng mga ilang-ilang mga talata mula doon sa mga previous na mga mga verses na Matthew 24. Pero ito pong isang halimbawa na ito ay makikita po natin sa ibang mga puno natin na namumunga ng prutas. Ito po ang puno ng igos ay walang pinagiba ang kanyang karakter sa siniguelas natin. Wala po siyang pinagiba sa karakter ng siniguelas natin. Bagamat hindi naman po sila parehas ng bunga. Sapagkat yung igos ay matamis. Yun po ang national fruits ng bansang Israel, national tree. So, marami pong nagtuturo nito na iba-iba, mga siguro hindi natin masasabing interpretasyon, kundi yung kanilang pagkaunawa sa mga kasaysayan. Ang pilit po na inuugnay ang puno ng igos na ito sa bansang Israel, na nung panahon na una, alam natin na ang bansang Israel ay nawasak, ang Jerusalem, at nagkaroon lamang po ng kalayaan noong 1948. At naging isang bansang Israel. At mula nung maging bansang Israel siya, ito'y nanagana. Ang mga lupa na tigang ay kanilang inalagaan at nakapagpatubo po sila ng iba't ibang uri ng halamang namumunga. Iba't ibang klase ng gulay. Mula sa dagat ay kanilang kinuha ang tubig at ito ay kanilang pinurify na tinatawag nila desalinization. Upang maging tubig tabang yung tubig mula sa dagat. Ang kinaganda nito, dahil ang tubig na yon ay galing sa dagat, nandun pa rin po yung mga nutrients mula sa dagat. Kaya po ang Israel ngayon, mula noong 1948, then the following years hanggang sa ngayon, siya po ang number 1 na taga-export ng mga iba-ibang klaseng prutas. Lahat po ng klaseng prutas, nandun sila, kahit po bayabas meron. So, yun, doon po nila inuugnay ito. Pero wala pong kinalaman yun doon. Ayon po sa ibang mga scholar, walang kinalaman. Ang kinalaman nito ay yung mga mangyayari mula sa talatang 1 ng 24 hanggang sa makarating sa 31. Wala pong kinalaman ito sa pagunlad o pagsibol ng bansang Israel. Subalit yung pong puno ng igos ay nagre-represent na bago po lumabas yung mga dahon nito, katulad po ng siniguelas, nauuna muna pong lumabas yung mga maliliit na bulaklak doon sa mga sanga. Makikita po ninyo yung puno na siniguelas kapag bago mag-summer, nalalagas po yung kanyang mga dahon. Kaya pagdating po talaga ng summer, ay talagang parang patay na yung puno na siniguelas kasi wala nang mga dahon. Dahil sa summer na. Pero during that summer, unti-unti na pong umuusbong yung mga maliliit na bulaklak. At pagkatapos, ito ay lumalaki at nag-uumpisa na pong lumabas yung mga bungang maliliit. At doon pa lang po talaga lalabas yung maraming mga dahon. So, kung titignan natin in nature, halimbawa lang po ng Panginoon ang magiging sitwasyon bago siya dumating. Ulitin ko, hinalimbawa lang po niya ang puno ng igos na parang karakter na rin ng siniguelas, na bago dumating ang panahon ng paglitaw ng mga bunga at mga dahon at mga bunga, summer muna. Kaya nga sabi niya, kapag nakita ninyo yung mga bagay na yan na nangyayari, kapag nananariwa na ang mga dahon at sanga nito, alam niyo malapit na ang tag-araw. So, nakikita niyo yung karakter na siniguelas talaga,
So, yun po, wala naman po, wala pong kinalaman nito sa bansang Israel sa kanyang pagunlad mula noong 1948. Ang dinidiin po ng Panginoon kapag nakita natin ang lahat ng nasulat sa Mateo 24:1 hanggang 31, ang ibig sabihin, malapit na ang kanyang pagbabalik. Ang sabi niya, magsisimula na. Okay? Magsisimula na. Kaya kung titingnan po ninyo ang mga talatang ito, no? Sunod-sunod, mamaya, babasahin po natin ang kalapastangan ng walang pangalawa. Makikita po natin yan in the book of Daniel. Ang ating pong pinag-aaralan ay ganito po. Prophecy nuggets in the end time. Yung pong nuggets po ay mga pira-piraso. Kumbaga sa ginto, mga pira-piraso mga ginto. Ano po? Kapag ka po ito'y tinunaw sa mainit na apoy, ito'y mabubuo na iisa. Ano po? So, ang propesya sa ngayon, ang mga binabasa natin ito ay para lamang pong mga nuggets. Pero darating ang panahon, pagdating ng ating Kristo, ang lahat ng yan ay magiging isang buong, siguro masasabi natin, isang buong gold bar. Ano po? So, yun po. Prophecy nuggets in the end time. Ito po yung mga bahagi lang po. Hindi pa po lahat ito, ha. Marami pa po tayong dapat mapag-aralan. Mabasa sa Biblia mula sa Genesis hanggang sa Revelation. So, kaya nga po nuggets lang po yung mga pinag-aaralan natin ngayon. Ano, mga piraso pa lang. Ang sabi dito, marahil ang dahilan ng muling pag-aaral sa temang ito ay para magkaroon tayo ng ideya sa mangyayari sa hinaharap. Sa mangyayari sa hinaharap. At kung paano tayo makapaghahanda. Kung paano tayo makapaghahanda. Hindi lamang sa paghahanda sa pagdating ng ating Kristo, sapagkat yun po yung pinaka-climax ng panahon na inihintay natin. Kumbaga sa pelikula, yun na po yung the end ng pelikula. Pero sa lahat po ng pelikula, ito yung the end na talagang sisigaw sa kagalakan ang lahat ng mga iniligtas ng Diyos. Yun po nakasulat sa book of Isaiah. Hindi ko lang po ngayon papakita sa inyo saan. Siguro the following days makikita natin ito at papakita sa inyo. Pero yun po nakasulat doon, sa panahon na yun, ang mga tao ay lalabas na parang mga guyang pinakawalan sa kanilang hawla. Doon sa yung pong hawla, yung pong kung saan nakalagay po yung maraming mga baka sa isang nababakuran na lugar. So, sa panahon na yon, pagdating ng ating Kristo, kapag ganap na lahat ng yan, ang mga tao ay parang mga pinakawalang mga guya sa kanilang mga hawla. Alam po niyo yung guya, yung batang baka yan, o kung kahit na aso pa yan, pagka pinakawalan mo mula sa kanilang kulungan, hindi talaga maglulundag at tatakbo ng tatakbo yan. Ganun po kasaya sa panahon na yon. Sabi po upang makapaghanda po tayo, kaya po pinuulit-ulit sa atin ito. Hindi lamang sa pagbabalik ng Panginoon ang ating paghahanda, kundi sa mga mangyayari bago siya darating. Yun nga po yung nakasulat sa Mateo 24, mula talata 1 hanggang 31. So, ang talatang 35 ng Mateo 24 ay isang katiyakan ng kanyang pagbabalik. Katiyakan ng kanyang pagbabalik. Ano po yung nakasulat doon? Kanina binasa natin? Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Yung pong magkakabula, yung pong bubbles na lumabas, tapos biglang pum, wala na. Ganon. Hindi po ganon ang salita ng Diyos. Mananatili po ito
Kahit mawala pa ang langit at lupa, mananatili ang kanyang salita. Ano po? So, tandaan po natin yon. Yon ang isa sa pag-asa natin na pinaninindigan natin na siya'y babalik. Ano? Na ang kanyang mga salita ang ating pinangahawakan at pinamumuhay. Doon po tayo talagang nagiging mga anak ng Diyos. Hindi lang natin ito binabasa, kundi ipinamumuhay. Ano po? Kasi kung basa lang tayo ng basa, ay walang halaga kung hindi natin ito ginagawa. Katulad po ng isang tao na bumili po siya ng piano. Nilagay sa sala. Tapos tinignan niya yung mga lesson ng nota. Pinag-aralan niya lahat ng mga nakasulat doon sa nota. Pero hindi naman niya tinutugtog sa kanyang piano. Paano siya matututo? Sapagkat ang ginawa lang niya ay binigyan niya ng karunungan yung kanyang kaisipan, pero yung kanyang mga kamay ay hindi gumawa. Parang ganun po ang ginagawa natin kapag basa tayo ng basa ng Biblia, pero hindi naman natin ipinamumuhay, ay wala rin pong halaga. Wala rin pong halaga. Kailangan pag-aralan, basahin, tapos ipamuhay. Doon pa lang po tayo matututo talaga. At kapag alam na natin paano magbasa ng nota, ng Biblia, at ating itong ipinamumuhay, kapag tumugtog na po ang ating buhay at maririnig ng mga tao, sila'y may enganyong makinig sa atin. Sana po naintindihan ninyo yung illustration na yan. Amen. Minsan po, mayroong nag-post sa Facebook. At may Facebook din po ako, kaya lang in a positive way. Ano po? Hindi ako kung anong post ka ng post, kung ano-ano eh. Minsan gusto ko nang alisin yung ibang mga naka-friend sa akin. Wala na akong nakakita sa kanila. Hindi yung, sabi ko, mga makamundo, mga bagay. Kaya lang, hindi mo maalis dahil hindi naman iba sila sa iyo. So wala kayong communication. Kahit man lamang doon ay meron. Kaya lang, minsan, sabi ko, ba't pinost pa ito? Walang kwentang nakabagay kung ano-anong pinaglalagay. Kailangan po yung informative, yung pinopost natin sa Facebook, informative. Merong nalalaman, natututuhan na mabuti ang mga tao. Hindi yung kung ano-ano yung mga pinaglalagay mo. Kaya minsan po may nag-post sa Facebook na isang tao mataas ang IQ. Ano po? Hindi ko na po talaga nabasa ulit yung kanyang pangalan kasi halangkotin ko pa yan doon sa mga pinost niya. Pero mataas po ang kanyang IQ. At kanya pong ipinaliwanag at sinabi na ang pagbabalik ng ating Panginoon Kristo ay malapit na. Sa kanyang pag-aaral, mataas po yung IQ nitong bata na to. Hindi naman talaga bata, may ano na siya, andun na po siya sa kanyang edad na maybe past 20. Ganon. So, ipinost niya sa Facebook na kanyang sinasabi na malapit na dumating ang Panginoong Hesukristo. At ang sabi niya, at ito'y mangyayari sa ating henerasyon. Sabi niya, hello. Alalahanin po natin ang batang ito ay mahigit pa lang 20, ang taong ito ay mahigit pa lang atang 20, wala pa atang 30 anyos. Pero ang sabi niya, mangyayari ang pagdating ng ating Panginoon sa ating henerasyon. So, yung henerasyon natin ngayon, kami po ay, ako 72 years old na, so 8 years na lang, ako po ay tutungtong na doon sa ikalawang henerasyon na sinasabi. Kasi po yung one generation is 40 years. So, pag umapot na po ako ng 80, dalawang henerasyon na po ako. Pero yung mga apo ko, mga anak ko, yung iba, nakatapos na ng isang henerasyon, tulad ng aming panganay, she's about 52. So, lampas na siya ng isang henerasyon, Pero yung kanyang mga anak, wala pa sa henerasyon. Na isang henerasyon. So, lahat ng kabataan ngayon ay
sa henerasyon kayo sa kasalukuyan. Ano po? Baka hindi na namin nabutin yung susunod na henerasyon. Ano po ako? Kung pahihintulot ng Panginoon na kapag ako'y umabot ng 80, ay bibigyan pa ako ng isang henerasyon, 40 years, abot ako ng 120 years. Kaya lang po, ito po yung sinasabi ko sa inyo sa pag-aaral natin ito. Huwag po sa inyong ipagsabi na, ay si Pastor, nagpaprophesy na sa ganito raw, ganito. Hindi po. Calculation lang po ito, no? Ina-analyze po natin ang mga nangyayari sa kasalukuyan sa buong mundo. So, hindi po yung pagkakapost ng taong ito na sinabi niya na ang pagdating ng Panginoong Jesucristo, ang sabi niya ay sa ating henerasyon ngayon. Hindi po ako doon masyadong nag-concentrate sapagkat nag-aaral po tayo ng Biblia. Pinag-aaralan na po natin yung end times na to, no? Kaya nga po yung title ng ating pinag-aaralan ngayon ay Prophecy Nuggets in the End Time. Mga ano lang yan, mga butil-butil lang yan ng mga propesya. Ang ikinagulat ko po at ikinalungkot ito, maraming mga netizen ang nagbash sa kanya. Inuuyam, minomok. Ano po? Inuuyam siya, tinatawanan siya, kinukutya siya. Why? Have you been in heaven to say that? Ang sabi po ng isa. Ano po ako yung nasasaktan ako na nalulungkot sapagkat itong mga taong ito, hindi itong tao na to na nag-post ang kanilang inuuyam at kinukuntya, kundi ang salita ng Panginoon. Galing ka na ba sa langit? Kaya sinasabi mo yan? Nakausap mo ba si Jesucristo? Nakausap mo ba ang Diyos? Excuse the word, pero meron pa pong nagsulat na F-U-C-K. Tapos meron din pong nagsulat ng comment na excuse the word, bullshit. Sabi, nakakalungkot. Ang mga tao ngayon ay nasa ganitong sitwasyon na. Marami doon po ang umayon, especially mga Christian, siguro talaga yan ng mga totoong Kristiyano. Pero mas marami po ang nagbasa at nagsabi ng mga salitang hindi maganda, pang-uyam, pagtawa. Nakakagulat ba yun? No. Hindi po. Kahit nga mismo sa loob ng ating pamilya, maraming mga nanguuyam, nagmumok sa atin, di ba? Kala mo kung sino magkaluto. Ganun nasasabihin sa'yo. Nasa mismong family circle mo yun, ha? Yung pang ibang tao kaya. Di na po tayo nagugulat. Kung babasahin po ninyo ang Revelation 11, kung anong ginawa doon sa two witnesses na sinasabi, ang sabi ng iba, si Moses at saka si Elijah doon, wala pong nakakatiyak kung sino yung dalawang yun. Basta ang tawag yun, two witnesses. Ang ginawa sa kanila. Tapos sila nangangaral, yung uyam, tinatawanan, kung bisa siguro pinagbabato pa. Kaya kapag sumusobra na sila, ang mga dalawang propetang ito ay tumatawag ng apoy mula sa langit. At kung minsan ay pinipigil ang pagulan sa loob ng isang taon. Kaya galit na galit ang mga tao sa kanila. Hanggang sa dumating na sila ay mapatay nila. Nung mapatay sila ay nag-enjoy. Nagpalitan pa nga ng regalo, nag-exchange gift. Kaya nga sabi ko sa inyo, doon pala nang galing yung exchange gift. Napakasama pala ng pinanggalingan. Dahil pinatay yung mga propeta na nagbigay ng ng sakit ng dami sa kanila. Kaya sila ay nag-rejoice, nagpalitan pa ng regalo. Wow. So, it's not surprising yung panahon ngayon na dumarating na ugali ng mga tao. Tingnan po natin ang sinabi po ni San Pablo kay Timoteo. Bilangkit na po nito ni San Pablo kay Timoteo. At hindi na po ito surprising sa atin na ito'y nangyayari. Ito po yung
Ikalawa Timoteo 3. Ano po? Ito po ay isa sa mga tandasan na lalapit na pagdating ng ating Pasko Kristo. It is not about events. Ano? Itong isa sa mga palatandaan na ito. It's not about events. It is about the character of man in the end times. Ano po? The character of man in the end times. Isa po ito sa mga senyales na talagang pasama ng pasama ang sanlibutan hanggang sa ito'y mahinog na at kailangan na itong tagpasin. Ang sabi po ni San Pablo kay Timoteo, tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. No? Isa na po yun, ano? Mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Hindi lamang po yan sa ekonomiya, sa kabuhayan, kundi sa pakikitungo natin sa tao. Why? Ito po yung dahilan. Ang mga tao ay magiging makasarili. Ano? Unang pakialam ko kayo. Ganun ang salita ng mga tao. Ako ang nagpagod dito, ako ang nagpakapawis. Yung mga perang ito ay aking pinagpaguran, pinagpawisan. Bakit ko ipagkakalob sa mga mahihirap at nangangailangan? That is selfishness. Tandaan po ninyo. Hindi yan ibinigay ng Panginoon sa inyo para sarilin ninyo, ang kinin ninyo. Kaya dumaan sa atin upang itulong natin sa ating kapwa. Ano po? Ang ikalawa, sabi niya, gahaman sa salapi. Wow, flood control, scandal. Di ba? Nangyayari ito mismo sa ating bansa ngayon. Why those people ay ganun ang kanilang mga ginagawa? Wala silang pakialam kahit maghirap pa ang mga tao, mga Pilipino. Kahit mga lubog pa yan sa mga baha, sa mga mahirapan pa yan, kahit pa silang mga matay sa gutom. Ano ang dahilan? Bakit ganun ang kanilang katwiran? Sapagkat sila'y gahaman sa salapi. Palalo. Mayabang. Ang dami po natin nakikita ngayon na ganyan. Ano? Mga palalo. Yung pong mayabang na, yung palalo ay mayabang na, yung sobra. Sobra kung gusta ng kanyang kapwa-tao. Ano po? Palalo, mayabang, mapangalipusta, ayun. Suwayan sa magulang. Ang dami po ngayon, mga suwayan sa magulang. Lalo na pagka may hawak na ng mga cellphone na yan, tatawagin mo. Wait lang! Palaging ganun ang sagot. Pag tumawag yung mga magulang at gusto mayroong ipagawa, iutos, sasabihin niya, wait lang! Ang kaya nga sabi po ng isa naman nag-comment na sabi niya, mga bata ngayon, puro sila mga bat, mga paniki. Bat. B-A-T. Why? Sabi niya, Pedro, paghihugasan mo yung plato. Ba't ako? Ayan. Diba? Nabasa na ninyo yung mga ganyan. Nakakatawa yung mga sagot ng mga bata. Nagiging bat sila. Paghiwalis ninyo yung bakuran natin. Dahil marami silang magkakapatid. Nene, magwalis ka sa labas. Ba't ako? Ayan. Kaya sila mismo sinasabi nila, mga bat daw sila. Batwoman at saka Batman. Suway sa magulang. Yung pagiging suway sa magulang, hindi po yung hindi ka na marunong magmano, sumisigaw ka sa mga magulang mo. Hindi po. Hindi lang po yun. Yung suway sa magulang, yung gumagawa ka ng mga bagay na kasasakit ng loob nila. Yun po ang pagiging suway. Kahit ayaw nila, ipipilit mo yung sayo. Kaya ka nagiging suway na anak. Diba? Kung bisa nakala nila, ganun lang eh. Tapos sasabihin nila sa'yo, Ma, Dad, I love you. Kaya ang sagot ko palagi, pagka ganyan, sabi niya, redefine love. Redefine love.
Huwag mong sasabihin sa mga magulang mo na mahal mo sila, pero sinusuway mo sila. Binibigyan mo sila ng kahihiyan. Tapos sasabihin mo, mahal mo sila. Hello? Walang utang na loob. Marami pong ganyan ngayon. Walang utang na loob. Lapastangan sa Diyos. Isa na po yung mga kanina na nasabi ko sa inyo na nag-post na sinasabi na ang Panginoon ay darating sa ating henerasyon. Yung kanilang mga pananalita na, bakit? Galing ka na ba sa Diyos? Galing ka na ba sa langit? Nakausap ba si Yesu Kristo? Ganun po ang sagot nila. Hindi nila alam ang Diyos mismo ang kanilang nilalapastangan. Inutusan lang ang taong ito na sabihin niya sa mga tao na nalalapit na ang pagdating ng Panginoon Kristo at ito'y mangyayari sa ating henerasyon. Pero anong sabi nila? Ang sasama. Doon po akong nalungkot talaga. Kaya nga nasabi ko, ang daming mga tao ngayon na mapapahamak pero hindi nila alam. They are all bound to hell pero hindi nila alam. Kaya kung tayo mismo na nakakaalam ay tinitikom natin ang ating bibig sa mga katotohanan ito, balang araw mananagot po tayo sa Diyos. Kung hindi natin bubuksan ang ating mga bibig para sa katotohanan ng Diyos, baka mamaya tayo naman ang i-deny. Pasok tayo ng pasok sa iglesia, pasok tayo ng pasok sa mga rituals, pasok na tayo ng pasok sa mga gawain patungo sa iglesia. But in the end, sasabihin ng Panginoon, lumayo nga kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Kailanman hindi ko kayo nakilala. Why? Nasa inyo po yun. Kung anong ginagawa ninyo sa inyong pananampalataya, pagkilala sa Diyos. Nasa inyo po yun. We will not force you, doon sa mga bagay na yon. Di namin nakahawakan yung mga kwelyo ninyo, sasabihin, magtino ka, no? We will not do that. Nasa inyo po yun. So, bago dumating ang Panginoon, maraming mga events ang mangyayari. Isang halimbawa ang sinabi ng Diyos kay Propeta Daniel. Dito na po tayo papasok sa mga mamunting nuggets talaga na ating babasahin. But this one, 2 Timothy 3, ay isa po sa mga senyalis. Ano po? Doon po sa Book of Daniel, buksan po natin ito. In the Book of Daniel, uulitin po natin itong kasaysayan na ito, para po alam natin na hindi tayo nagiging ignorante o mangmang sa mga propesiya at sa mga nangyayari sa ilang harap. Daniel chapter 9 verse 26 to 27. Tignan po ninyo. Asa na ba yung 26? Pagkalipas ng 434 na taon, isang hinirang ng Diyos ay papatayin. Ang lungsod ng templo ay wawasakin ng ukbo ng isang makapangyarihang hari. Ang pagkawasak ay darating na parang baha at magkakaroon ng digmaan hanggang sa wakas na itinakda ng Diyos. Tuloy-tuloy po yung fulfillment na yan ng Isaiah 20, ng Daniel 26 na ito. Tuloy-tuloy. Hanggang sa panahon po natin ngayon. At lalong ito'y magiging panahon natin, ang sabi dito sa 27 ng Daniel 9:27, ang pinunong ito'y gagawa ng isang matibay na pakikipagkasundo sa makapal na tao sa loob ng 7 taon. Paulit-ulit po ninyong narinig ito upang matanim po sa ating mga kaisipan. There will be on this last days na itong generasyon natin na ito, na magkakaroon po ng 7 years covenant ang mga bansa at mga leader ng mga bansa. A 7 years covenant with the leadership of this man
That is called the Antichrist. Pero hindi pa po nila alam na siya'y ganon. Hindi nila alam. Even them, they will be deceived. Ang buong sanlibutan na maliling lang ng taong ito na magkakaroon ng 7 years covenant. Pagkaraan ng 3 taon at kalahati, pipigilin niya ang paghandog. Itataas niya sa templo ang kalapastangan ng walang kapantay at mananatili siya roon hanggang sa ang naglagay sa kanya ay parusahan ng Diyos ayon sa itinakda sa kanya. Ito po'y nakasulat doon sa Pahayag 21:3. Mag-take note po kayo, para tinitignan ninyo yung kung saan yan nakasulat, kung paano aalisin ng Diyos si Satanas sa sanlibutan ito pagdating niya. Pagdating ng ating Kristo. At yung pong kalapastangan ng walang pangalawa ay binanggit po ng ating Panginoong Kristo. Balikan po natin yung Mateo 24. Kailangan po kasi ang ating mga pinag-aaralan ay nagkakaugnay-ugnay, nag-interweave, nagsasaportahan po sila sa bawat isa. Ang sabi po dito sa Mateo 24:15, ito po yung binabanggit doon sa sa Daniel 27b. Kaya po pag sinabi ko mong B, yung pong kalahati pa nung mga na yon. Ano ba yung tawag doon? Paragraph o ano? Sabi niya, pagkaraan ng 3 taon at kalahati, 3.5 years, pipigilin niya ang paghahandog at itataas niya sa templo ang kalapastangan ng walang pangalawa, walang kapantay, at mananatili siya roon hanggang sa ang naglalagay sa kanya ay parusahan ng Diyos. Ito po yung nakasulat sa sinabi ng ating Kristo as a warning. This is a double fulfillment, sabihin ko po sa inyo. Nangyari ito nung panahon ni General Titus at ito'y mangyayari sa ating kapanahunan. Tulad po ng sinabi ng aking binanggit kanina. Na taong yun. The coming of the Lord Jesus Christ will come in our generation. At ang mga sinabi ng ating Panginoong Kristo na ito sa Mateo 24:15 ay mangyayari sa ating henerasyon bago siya darating. Ang sabi dito, makikita ninyong nagaganap sa banal na lugar ang kalapastangan ng walang pangalawa na tinutukoy ni Propeta Daniel. Sipin po ninyo, kinote ni Jesus yung nakasulat sa Book of Daniel. Upang patunayan niya na totoo yung kanyang sinasabi on the end times. Nakikita natin ngayon. Ang sabi dito, makikita ninyong nagaganap sa banal na lugar ang kalapastangan ng walang pangalawa na tinutukoy ni Propeta Daniel. Unawain nito ng bumabasa. Doon po sa English ay ganito nakasulat, note to the reader. Note to the reader. Understand what this means. Unawaan ninyo ito kung anong ibig sabihin ang sabi ng ating Panginoon Kristo. Kapag nangyari na ito, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa kabuntukan. Dito po'y nangyari. Noong panahon ni General Titus, nang wasakin niya buong Jerusalem kasama po ang templo. And the second fulfillment ay mangyayari sa panahon ng Antikristo. Nitong ating henerasyon. So this one is a double fulfillment. Saan po nakalagay yung sinasabi niya ang ating Panginoon Kristo? Makikita ninyo nagaganap sa banal na lugar ang kalapastangan ng walang pangalawa na tinutukoy ng Propeta Daniel. 2 Thessalonians 2:4. Ito po siya, 2 Thessalonians 2, 1-4. O 4 na lang po siguro kung ano. Asa na ba ako? 1 Thessalonians na ito. 2 Thessalonians. Ang sabi dito, tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoon Kristo, ito po yung ayaw tanggapin ng maraming mga pastor at ministro ngayon. Pilit nilang inilalagay yung kaisipan nila doon sa mga tradisyonal na katuruan, doon sila nangunguyapit. Ayaw nilang bitawan yon upang paniwalaan ang mga nasasabi sa banal na kasulatan na siyang mangyayari. Kaya marami po ang mapapahamak sa ganoong mga bagay.
Ano po sabi? Saan ba yun? My people first because of the lack of knowledge, the lack of wisdom. Mismo mga Kristiyano ang napapahamak dahil ayaw nilang tanggapin yung mga katotohanan yan. Pilit nilang sinasantabi, ay hindi yan, ito yung turo sa amin. Ay hindi yan totoo, ito yung totoo yung sa amin. Ganun po ang ginagawa ng tao. Even the church people ay ganoon. Ang sabi dito sa 2 Thessalonians 2, tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoon Kristo at sa pagtitipon niya sa atin, pinamamanhik namin sa inyo mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon, yung the day of the Lord. Huwag kayong maniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat na galing sa amin. So, nagwa-warning po si San Pablo dito. Ano po? Sa mga taga-Thessalonica. Huwag ni kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat na galing sa amin. Sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kanino man. Kanino man, pastor man yan, pari man yan, ministro man yan. Huwag kayong padadaya kanino man. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat di nagaganap ang huling paghimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail. Hanggat hindi po lumalabas ang Antikristo, hindi po darating ang pagdating ng ating Panginoon. Ang dami pong nagtatanong, paano bang itsura ng Antikristo? Ano bang height niya? Ano bang... wala po natin alamin yun. Bakit? Gusto niyo makita siya? Kung gusto niyo makita siya, talagang magpapasakop kayo sa kanya. Pero ako, ayaw ko makita siya. Ang hinihintay ko, ang aking Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi, hindi magagamit, hanggat hindi nagaganap ang huling paghimagsik laban sa Diyos at paglitaw ng suwail, ang itinalaga sa walang katapusang kaparusahan, kasama po ng kanyang mga alagad at naniwala sa kanya. Kung babasahin po ninyo ang Book of Revelation, mga magpapatatak ng kanyang pangalan. Tandaan po natin ito. Hindi po numerong 666 ang itatatak sa mga magpapasakop sa Antikristo. Maling-mali po yun. It is a name. Lalagay sa ulo, through laser. O sa kamay, through laser. Itatatak ang kanyang pangalan. Ang ibig sabihin, pag-aari ka na ng Diablo at ng Antikristo. Dahil kung wala kang tatak niyan, hindi ka makakabili, hindi ka makakabili o makakabenta sa panahon na yon. Talagang napakahirap yung dumarating na panahon. Sa verse 4, kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao. Maging Alamayan, Allah, Buddha, Confucius, Taoism, si Brahma, Krishna, kahit ano pang Diyos nila, kahit ano pang reliyon nila, Romano, Katoliko, Protestante, Orthodox, Iglesia ni Cristo, kung ano man yan, kakalabanin niyang lahat. Kakalabanin niyang lahat. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao at ipalalagay na banal. Even though sacred things ay kanya pa rin kakalabanin. Itataas niya ang kanyang sarili. Papasok sa templo ng Diyos, uupo roon at ipahayag na siya ang Diyos. And that is the beginning of the Great Tribulation. Yeah. Doon po nang mangyayari ang sabi ng ating Panginoon Kristo doon sa Mateo 24. Makikita ninyong nagaganap sa banal na lugar ang kalapastangan ng walang pangalawa na tinutukoy ni Propeta Daniel. Ano po yun? Yung po nakasulat dito sa 2 Thessalonians chapter 2.
Upo ang Antikristo doon sa mercy seat, doon sa templong itatayo na third temple. Ang sabi po ng marami, walang third temple, walang third temple. Sino itong ano itong papasukin ni Antikristo? At uupo siya doon sa mercy seat at sasabihin niya, siya ang Diyos kung wala yung templo, the third temple. Common sense lang po, di po ba? Common sense lang. Kung hindi itatayo yung third temple. Malapit na pong itayo yan. Tandaan po ninyo. Malapit na. At yan ang isa sa mga tanda na binabantayan natin. Kaya nga po kapag sinabi na ng Antikristo na I am God, ang sabi ng Panginoon, kapag nangyari na ito, ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas sa kabuntukan. Ang mga nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang kumuha ng kahit ano sa kanyang bahay. Even those in the fields, huwag nang uuwi. Go! Tumakas na kayo. Sabagat mangyayari ang isang kahirapang hindi na mangyayari kailanman. Yun po makikita rin po natin sa Book of Daniel. Kapag ka natapos na ang pagdadalisay sa aking bayan, saka darating na ang wakas. Akala ng marami ang Israel lang ang daranas nito. Tayong lahat sa buong mundo ay madarama natin ang mga bagay na yan. So, alam po ninyo, yung binasa natin kanina sa Book of Daniel, 450 BC, tinignan ko po kasi sa concordance, nung muling itayo po ang ang pader ng ng Jerusalem sa utos po ni Darius at ang wala si Cyrus. So nangyari po yun noong 450 BC. Kasi po merong babasahin natin dito na magkadugtong po yung kanina na binasa natin sa 9. Ano po yan? Saan ba? Tignan ko po Ang sabi dito, verse 24 ng 9, ang lungsod na ito na yung ng mga kababayan, ito po yung sinasabi ni propeta, ng Diyos kay propeta Daniel na mangyayari sa hinaharap sa panahon ng Israel. Ay binibigyan ng 490 years upang tigilan ng pagsalangsang, layuan ng kasamaan at pagsisihan ng kasalanan. Pagkatapos iiral na ang katarungan at magaganap ang kahulugan ng pangitain, itinalaga na ang dakong kabanal-banalan. Unawain mo ito mula sa pagkabigay ng utos sa muling itindig ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng prinsipeng hinirang ng Diyos ay lilipas ang 49 na taon. Ito po yung nangyari sa panahon po ni Nehemiah. 450 years BC. Muling itatayo ang Jerusalem, maayusin ang mga lansangan at muog. Mananatiling gayon sa loob ng 434 years. Ngunit ang panahon ngayon ay paghaharian ng kaguluhan. Pagkalipas ng 434 years, isang hinirang ng Diyos ay papatayin. Sino yon? Ang ating Panginoon Kristo. Kailan yun nangyari? 30 AD. More than 400 years after naitayo ang Biblia, ang Jerusalem. So accurate po ang Biblia. Accurate po siya. Ang sabi, pagkalipas ng 434 years, isang hinirang ng Diyos ang papatayin. Ang lungsod ng templo ay wawasakin. Kailan nangyari yon? 70 AD under General Titus. Paulit-ulit po ninyong naririnig sa akin yung pangalan na yan at ang pangyayari na yan. Ang lungsod ng templo ay wawasakin ng hukbo ng isang makapangyarihang hari. Ang pagkawasak ay parang baha na magkakaroon ng digmaan hanggang sa wakas na itinakda ng Diyos. Hanggang sa wakas na itinakda ng Diyos. Tuloy-tuloy pa rin po yung mga digmayan na yan. So yung 9:27b ay yung pong paglitaw ng Antikristo at ang kalapas ng anong walang pangalawa at saka yung pong pagkasundo ng 7 years period. Ang senaryong ito ay malapit ng maganap ayon sa aking nabasa sa isang post sa FB. Ano po? Sa isang post sa FB. Nagkatipon po ang lahat ng leader na
bansa at mga relihiyon. Nagkatipon po. Lahat ng relihiyon. Hindi ko nababanggit yung lahat ng mga relihiyon. Alam niyo kung ano yung mga relihiyon na yan. At kanilang itatatag ang tinatawag nilang the New World Order in 2030. 2030. Ilang taon na lang po? More than 3 years. Diba? 4 years kung talagang tingnan natin, pero it is almost, kasi ano na tayo? Level na ano ba? Ano na ba tayo ngayon? 26. Kung 2030 tatayo yung New World Order, it means 4 na taon na lang. Di ba? 4 na taon na lang. So 4 years. Ano, bibilang ako, 4 years. So pag itinatag na yung New World Order na ito, probably, sabi ko, doon na itatayo yung Third Temple. Probably. Hindi ko sinasabing doon na yun. Maaari, sa panahon na yon, doon na itatayo yung Third Temple. At yung 7 years covenant ay mangyayari. Yung binasa natin sa Book of Daniel na ito, na 27. Nasabi, ang pinuning ito ay gagawa ng isang matibay na kasundo sa makapal na tao sa loob ng 7 taon. Makapal na tao, ano ba yung makapal na tao? It is in the United Nations. In all religions. Ako, kinikilabutan ako sa mga ano natin ito, pinag-aaralan natin. No? Maybe sa panahon na yon ay tatayo na yung Third Temple sa Jerusalem. Ito ang isa sa binabantayan nating tanda na malapit na ang pagdating ng ating Panginoon Kristo. But there will be sequence of events. So sa 7 years na covenant na to, yung unang 3.5 years, ng 7 years na yan, di natin alam kung yan ay mag-umpisa ng 2030. Basta ang alam ko, 7 years yung covenant na yan. Yung 3.5 years po, na unang 3.5 taon, mangyayari po ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo doon sa Mateo 24:14. Ano po yan na sinasabi ng ating Panginoon? At ipangangaral sa buong sanglibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa darating ang wakas. Hanggat hindi po talaga naipapangaral ng walang anumang hadlang ang Ebanghelyo sa buong mundo, hindi po darating ang ating Panginoon Kristo. Meron pa rin pong sequence of events yun. Hindi lang yung pangangaral. 3.5 years tayong mangangaral sa salita ng Diyos. But after 3.5 years, dahil kailangan makompleto yung 7 years, 3.5 years, ang pangangaral ng Ebanghelyo, 3.5 years, the great purification of the church. Ang tawag po ng iba dyan, the Great Tribulation, pero ako po personally, personal ko lang po itong paniniwala. That tribulation is the purification of the saints. The purification of the church. Tandaan po ninyo yan. Hindi ko po yan na pinagdidiinan sa inyo, but that is my yung pananaw ko doon. That 3.5 years na sinasabi ng tribulation, para sa akin, yun ang panahon ng pagdadalisay ng Diyos sa kanyang iglesia. Upang makita na kung sino talaga yung totoo sa panahon na yun. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, sino mang maging tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Diba? Sino mang maging tapat ang siyang maliligtas. Bilang pong pagtatapos, ito na po, basahin natin ang pangako ng Diyos na tayo po dapat sana ay mapabilang in the Church of Philadelphia. Revelation chapter 3. Ipanalangin po natin sa Panginoon na tayo mapabilang sa Church of Philadelphia. The Church of Philadelphia, ang ibig sabihin po niyan, the Church of the Brotherly Love. Philadelphia is brotherly love. Isulat mo sa angelang iglesia sa Philadelphia.
Ito ang sinasabi ng banal at makapagkakatiwalaan. Siya na may hawak ng susi ni David. Walang makapagsasara ng anumang buksan niya at walang makapagbubukas ng anumang sarhan niya. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Alam kong kakaunti ang kakayahan mo. Ngunit sinusunod mo ang aking turo at naging tapat ka sa akin. So hindi na tayo kailangan mag-PhD, magpakadalubhasa, mag-doctorate, kung ano pa yan. Ang sabi ng Panginoon, dahil kakaunti ang iyong kakayahan, ngunit sinusunod mo ang aking turo at naging tapat ka sa akin. Yun lang naman po ang hinahanap ng Diyos sa atin. Kahit sabihin po ninyo, kaunti yung alam ninyo sa Biblia, ang mahalaga, sinusunod natin ang salita ng Diyos at pinamumuhay natin ito. Ano po? Ang sabi, kaya binuksan ko ang isang pinto sa harapan mo at walang sino mang makapagsasara nito. This is all authority. Tandaan po ninyo. Pakinggan mo, padudulugin ko sa iyo at payuyok ko rin sa harapan mo ang pangkat ni Satanas na nagsisinungaling ng mga Hudyo at upang malaman nilang iniibig kita. Ito po yung gagawin ng Panginoon in these last days. Papakita ng Panginoon kung sino tayo sa mga tao. Upang lumantad sila. Upang malantad sila, upang malantad sila kung ano yung ginagawa nila. Sapagkat ang sabi, tinupad mo ang aking mga utos na magtiyaga. Sabi nyo? Iingatan naman kita sa pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Amen. Darating po yan eh. Pero ang pangako ng Panginoon sa atin, tayo'y kanyang iingatan. Amen. Kahit tayo mamatay, our soul and our spirit ay andun sa Kanya, iniingatan niya. Sa Kanyang pagdating, kaya niyang buhayin uli yung ating mga katawan na yan na kahit na naging alabok na yan. Darating ako sa madaling panahon, sa lalong madaling panahon, ingatan mo ang mga katangiang nasa inyo upang hindi maiagaw ni numan ang iyong korona. Ingatan mo. Yes. Huwag mong itong hayaang mawala sa iyo dahil sa tukso ng sanlibutan. Amen. Kakaingatan mo ito. Yes, Lord. Ang magtatanggupay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos. A pillar. Sipin po ninyo yung kolong, isang pillar sa templo ng aking Diyos. Actually, there's no temple in there. Kung babasahin po ninyo ang bahagi po ng kasulatan, wala pong templo doon. Ang templo doon ay walang iba kundi ang ating Pagsikristo. At ang ating Panginoon Diyos. At hindi niya siya maalis doon magpakailanman. Hindi na tayo mawawalay sa Kanya. Ito yung pangako ng Diyos. Iuukit ko sa Kanya ang pangalan ng ating Diyos, ang sabi ng ating Pagsikristo. Narinig mo na ba niyo binabasa ko? O binabasa ba ninyo? Sabi ni Jesus, iuukit ko sa Kanya ang pangalan ng aking Diyos. Amen. Even Jesus Christ called God as His God. Minsan nakakagulo mga Kristiyano no? Pero ano, napakasimple. At ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit, buhat sa aking Diyos. Iukit ko rin sa Kanya ang aking bagong pangalan. Wow. So, ibig sabihin, yung Jesus, hindi pa pala yun ang talagang tunay na pangalan ng ating Panginoon. Because Jesus means, God is my Savior, or God saves. Ano po? So, meron pala siyang bagong pangalan na ibibigay niya sa atin. Salamat sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon. Ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako, na hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Datnan nawa tayo ng ating Diyos, ng ating puso at buhay ay nasa Kanya. Amen. Kahit mong lahat ay lumutay tayo na. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Salamat po, dakilang Ama, na minsan pa sa iyong pagkilos.
Salamat po sa iyong Banal Espiritu na umantabay sa amin. Though this is a warning to us, but also an encouragement upang kami magpatuloy. Marami pang mga events na darating sa panahon namin in our generation. But truly, I do believe what that man said, oh God, that you will come in our generation. Ilang taon na lang? 2030? That's 4 years. 7 years covenant, that is 11 years. Ano ba yung 11 years? Kung tutuusin. But still, not those years. Hindi po doon sa mga bilang ng taon na yun kami tumitingin, kundi sa iyong muling pagbabalik. And we know, it will happen. It will happen sapagkat sinabi mo, maglalaho ang langit at lupa, ngunit ang mga salita ko ay hindi magkakabulag. Doon kami tumatayo, Panginoon. Ang mga pangako mo sa amin, ang mga pangako mo sa amin, Panginoon. Kami kumakapit sa iyo, yumayakap sa iyo. Salamat po, Ama. Gawin mo po kami karapat-dapat sa muling pagbabalik ng aming Pasko Kristo. Nadatnan niya kami na walang anumang kapintasan, anumang batik ng karumihan upang maging karapat-dapat kami, Panginoon, bilang kanyang katawan at iglesia. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa oras na ito na ibinigay mo sa amin na minsan pa pinalakas mo kami at binagyan ng lalong pag-asa. Salamat po, Ama. Pagpalain mo po ang lahat, lalo na mga nakinig ngayon, nanood ngayon, at mga makikinig pa at manonood pa yun sa mga sumusunod na mga araw. Yes. All we pray, O God, let your love flow. Let your love flow sa kanila at sa kanilang mga sambayan. Yes, Lord. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Sa lahat pong ito, sa iyo po namin binibigay lahat ng karangalan, kapurihan, kapasalamatan sa tanging pangalan ng aming Pasko Kristo. Amen. Amen. God bless you and keeps you.